Kumusta po kayo mga kaibigan? Ah, Mag-anak, kahit hindi ka mag-anak, lahat ng kapwa-tao. Mag-ingat po ang lahat, lalong-lalo na sa dadaanan ng Bagyong Marcy. Ayun po, pabago-bago kasi ang galaw ng Bagyong Marcy, pero ngayon, sigurado na po tutumbukin ang Northern Luzon. Kasi noong mga nakaraang araw, ang sabi ng Pag-asa papataas. Maaring Batanes, Babuyan Island. Pero ngayon, dahil nga sa pabago-bago, at bumabagal pa siya. Di ba nung nakaraan ng balita ko at matulin, ngayon mabagal na. Mamaya, mabagal na yan at ay tinatayang bukas sasapulin ang Cagayan. O maaring bumaba pa. Ano ba ibig sabihin na bumaba mga kaibigan? Dati kasi ang tinatarget niyan ay Batanes, Babuyan Island. Ngayon, nakatutok na siya sa Cagayan. At kung bumaba, Aurora. Pag sinabing Aurora, sapul ang Rizal. Malapit yan sa Laguna, Metro Manila. Pag bumaba. Kaya po mag-ingat po ang lahat. At hindi po basta-basta ang bagyo na yan. Lumalakas po, unti-unting lumalakas. Kaya po maghanda ang lahat. Mag-usap na tayo kung bakit. Kasi kung minsan ay hindi lang minsan, madalas ang pagsisisi nasa hulihan. Kaya po ayan na naman tayo, ang Pag-asa wala nang pagkukulang. Yun lang nagsasabi niya nagkukulang ang Pag-asa. Hindi nanood ng balita yun. Masarap ang tulog. Ayan po, mag-umpisa kasi yan, yung Marcy na yan, ano pa lang yan, namuong kaulapan. Binabantayan na ng Pag-asa. Kaya po, ibig sabihin, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya po, lagi po tayong makibalita. Kung lagi man kayong busy, ayan, sinasabi ko na naman, kung napadaan ako sa wall ninyo, marami ngayon, halos lahat ng tao ngayon, nagbablog na. Ako po, gusto ko po makatulong sa kapwa-tao. Hindi po ako nagpapabiyos. Kung may manood na 3, okay lang. At ayaw ko kasi yung gumagawa ng mga video na mga piki. Marami ngayon mga kaibigan na para magkabiyos, maraming mga, kung halimbawa, kung may bagyo, ipapakita yung mga lumang video na talagang nagtutumbahan yung naanod yung mga bahay, naanod yung mga sasakyan. Pero mga lumang video po yon at para lang po magkabiyos. Ako, kahit pa ganito, totoo po ang aking sinasabi. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala. Ang gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao. Kaya kahapon hindi nga ako nagbalita kasi ang bagyo kasi pabago-bago. Ngayon, sapulin na ang Northern Luzon. Diba? Kung Cagayan ang matumbok, hagip na dyan lahat. Ilocos, Pangasinan, dyan kasi lalabas yan eh. Diba? Pag sinabing Cagayan, ang labas yan, Ilocos, Pangasinan. Yan po, yan na naman ang problema natin sa ating mga magsasaka. Talaga pong laban lang po talaga. Mamaya pag-usapan natin kung paano magsasaka. Kasi yan po talaga ang ating problema sa ating bansa. Puro umasa na tayo sa imported. Sana po mahabag ang mga puso. Yung mga matuwan-tuwa pag nag-import. Wala na lang bang kinakwenta kung hindi ilang kaban ng ating import. Kung hindi na magbenta yung Vietnam ng bigas, o saan pa dyan, dadaming tao sa kanila eh. Nga tayo. Kaya po tutukan po talaga dapat yung pagsasaka. Hawakan na ng ating government yung pagsasaka. Dami pundo Bakit hindi ba kayang kumuha ng mga eksperto na magsaka? Sarili. Ang ating bansa na mismo ang mag-manage sa pagsasaka. Pero yung mga big time na magsasaka, na mga masipag, yaan na yan. Tonto ako dyan, yung daan ka bang mag-ani. Pero yung mga magsasaka na walang lupa, nakikisaka lang.
tawag na to. Pwede yan na ang government na ang hahawak. Kasi yung mga big time, kaya naman yan bumili ng mga makinarya na magiging automatic na yung pagsasaka. Marami pong magsasaka na walang lupa. Kaya encourage po, o kung swelduhan na lang yan, ano bang tatawag doon? Mayroon tayong sariling ibibinta sa ating mga kadiwa. Yung mga sariling ani, sariling tanim ng ating bansa. Ang ating government ang dapat maghawak ng sakahan. Kasi po, kung ganito ng ganito, kulang lagi ang ani. Ay kaya ano banggit yung pagsasaka. Diyan kasi dadaan ng bagyo, Cagayan, Ilocos, sa puro sakahan po yan. Ako, nung nakaraan, hindi masyado napuruhan no? Yung Christine, parang dumaan sa bandang Nueva Ecija, parang medyo humina na siya dito sa dito sa kabundukan ng Sierra Madre. Kaya po, iingatan po talaga natin yung, nandito na naman tayo, yung mga puno, yung mga bundok. Kasi alam niyo ang naghahawak sa bundok, puno. Puno. Pag pinatay mo ang puno, ang bundok, magiging buhaghag yan, kabagsakan ng ulan, guguho yan. Ayun po, kung ako, simpleng tao, pero alam ko yan Kasi nakatira ako sa bundok. Pero yung mga nag-oopisina, na puro lang na satsat ng satsat, na hindi man niya alam na yung palang kayang bahay na tinitirikan ng kanyang bahay, guguho din. Dapat po pag-aralan po yung mga ganyan di ba? Wag na po tayong magtitirik ng bahay doon sa bangin. Kasi po, kahit anong tibay ng pundasyon, kung magmula sa ilalim ang pagbitak ng lupa, kasama po, guguho po yung iyong bahay. Ayan po, kaya po lagi po tayong nagsisisi sa huli. Kailangan po planuhin po ang lahat. Ayan, dito na naman tayo. Yung mga babala, mga tabing bundok, tabing ilog, mag-ingat po. Sasapulin na po ng Bagyong Marcy ang Northern Luzon. Ibig sabihin, Northern Luzon. Malaking, hindi lang basta isang syudad yan. Ang pinakamalaking lupa kasi sa Maynila, sa Luzon mga kaibigan, Northern Luzon. Kasi itong Southern, ito Laguna, kasama na tayo sa Southern. Kumbaga sa nandyan yung Catanduanes, Bicol, kung ano-ano dyan. Di ba? Pero ang napakalaki, kung nagtingnan niyo sa mapa, Northern Luzon, tapos nandoon pa yung mga sakahan, kaya po ingat po ang lahat. Ayan, siyempre kung may mga pinsalang pananim, nandiyan naman lagi ang ayuda. Kaya po yun ang pag-aralan po talaga natin na magtayo na lang ng sariling sakahan. Kasi kagaya niyan, pagka nalugi na naman yung magsasaka, abonado na naman ang ating leader, ang ating government, kung saan-saan na naman nangungutang. Ibig sabihin mga kaibigan, talagang pagtulong-tulungan kung paano yung pagsasaka na yan. Alam niyo ang problema tubig Kasi kung magtanim tayo doon sa tag-araw, siguradong napakaganda ang anin yan. Basta kumplito ang tubig. Meron tayong mga submersible, ibabaon yung tubong malalaki. Submersible alam niyo ba ang dito sa amin, sa aming housing, ang dito mga kaibigan, 1,300 units. 1,300 na bahay. Ay sobra-sobra pa yung isang binaon na submersible sobra-sobra pa sa amin Kwentahin mo yan. Kung ilang hektarya ang abutin niya na na supply ng tubig, ng palayan. Ewan ko kung ginagawa niyan. Baka ginagawa niyo yung jetmatic lang na paganon-ganon. Yung submersible, malaki na motor, ibabaon sa lupa. Ang tubig niyan, ginagamit yan sa mga pigiri, kung hindi niyo alam. Magtanong kayo doon sa mga mga nagtrabaho kasi ako sa pigiri maliit pa nga, pang dito sa mga housing, napakalaking tubo yan na ibabaon. Milyon ang halaga niyan. Pero, kita po naman, pag nag-project ang ating government,
bilyon pa. Bakit hindi makapagbaon ng ano doon sa mga... Kasi ang pagsasaka, halimbawa, kung tagbagyo talaga, ay gagaya yan, sunod-sunod. Ilang bagyo na. Di ba? O kung tatanim natin sa December, may bagyo pa rin yan ha. Mga dating na natin, mga January o February. Di ba? Doon tayo mag-concentrate magtanim. Basta may mga patubig. Sigurado, walang bagyo. Maganda ang ani. Yan po tama pag-aralan. Hindi yung... pero alam niyo, huwag kayong mawala ng pag-asa mga magsasaka kasi hindi naman laging ganito. Ako tumanda na ako. Lagi kong pinag-aralan yung mga galaw ng mga bagyo na yan. Hindi naman laging tutumbukin yan ang Batanes, Northern Luzon. Mayroon naman panahon na paikot kasi. Naalala nyo, pag December, mga bagyo nandun na naman sa bandang Mindanao. Ganun po yan, paikot po yan eh. Kasi sige, hanggang dito na lang. Ako lagi nagpaalala. Mag-ingat. Tutumbukin na ni Marcy ang malaking lupa. Hindi na yung dadaplis pa. Tatama. Tatawid yan. Northern Luzon. Ingat po ang lahat. Manalangin tayo at hindi tayo pababayaan ng Diyos.